Diyos ko po, talaga naman, pinag-uusapan na ang ating expose. Kaya naman, may panibago na naman tayong expose. Panibago na naman dapat ninyong malaman. Kumusta kayong lahat? Ay, grabe, no? So, meron lang akong gustong sabihin sa inyo. Dahil na umiikot, pinapa-alerto ni Bangag at Butod ang social media trolls. You know that already. Dahil inilabas na natin itong PIDEA paper na ito at inalerto na ng Presidential Communications ang kanilang mga kampon, syempre ganun talaga, may kampon sila, ginagamit nila ang pera ng bayan dyan kung paano nila bayaran at pasinungalingan. So before that, gusto ko lang i-correct yung sarili ko doon sa may mali ako nabanggit. Okay, doon sa mga kotse na sinabi ko kanina, slip of the tongue, na ang mga sasakyan yon ay mga sasakyan ni Kuting. Okay? Gusto ko lang straighten up yung Mazda, Mazda 3, Vios, Avanza, Crosswind. Doon sa papel na nakita ninyong kumakalat na ngayon na bonggang-bongga, yun po yung mga ginamit ng o mga gagamitin dapat ng operation, okay, ng mga agent. Doon sila nakasakay kung saan uhulihin sana nila si Marcos Jr. Okay, so I stand myself corrected doon sa information na yon, doon lang sa kotse. But again, this paper, itong nag-trending at nagba-viral na ngayon, actually long overdue na ito. Diba? Sinabi ko na sa inyo. So, yun lang gusto kong i-correct doon sa statement natin kanina. But the whole paper, is correct. Okay? Except lang yung sinabi ko na sasakyan ni Kuting. Alright? Ngayon, mga kababayan, may mga nagme-message sa akin na Miss Maharlika, nagsisimula na ang pag-atake sa'yo. Ay, ganun talaga. Kailan ba ako hindi natake ng mga trolls? Ganun talaga. Matira ang matibay. Katotohanan ang manaig. Dahil nga, yung mga defender ni Marcos Jr. na sila ang kasabwat sa pagpapahirap sa inyo. Lumalamon sila ng pera ng bayan dahil mismo ang mga taga-presidential communications ay may mapapatunay din ako sa inyong ebidensya na sila ay nakikipag-conspire. Sila ay nakikipagsabwatan sa mga trolls katulad ni Calvo. Okay, alam nyo na yan. I have evidence in my phone, kaya lang kailangan hindi mapahamak yung nagbigay sa atin. Pero gusto ko lang isabihin sa inyo na huwag niyo tayong sinusubok-subukan. Dahil ang mga pinaggangata natin dito ay may resibo. Okay? So ngayon, si Lisa Tanas ay nag-aalarma na sila at ginagamit na nila, pinaalarma nila ang puwersa ng mga dugyots, even ng ibang mga mainstream media, na huwag itong pag-usapan. Okay? Huwag itong pag-usapan ang ating in-expose sa inyo na mga papel di pulburon. Alright? Kumusta na kayo mga hitan? Mga kababayan, may nagtanong sa akin, Miss Maharlika, bakit mo tinakpan? Bakit ka may tinakpan dito? Palabas mo nga dyan. Okay. Itong artista na kasama ni Kuting, we have to respect that person. Dahil ito naman ay kilala siya sa larangan, dyan sa mga larangan ng show business. Show businessman ba? Show businessman. Sa larangan ng showbiz. Kahit si Kuting, di ba, alam yan, na itong babaeng to, itong na-involved dito, nakasama ni Marcos Jr., based dito sa ating sa pre-operation report at sa information na nakalap natin, ay babaeng artista nga na na-link sa kapatid ni Ahas. Alam nyo na yon. Binibigyan ko na lang kayo ng gulo. Open naman, ayoko na siyang i-drag dito kasi ayaw kong maagawan niya ng limelight si Marcos Jr. At hindi po siya, wag na natin siyang boljakin kasi we have to respect that person. Hindi naman siya kumakamkam ng pera ng bayan. At hindi naman po siya nasa gobyerno. So we have to respect that person kasi nga nabdurog na yung actually naubos ang pera niya dahil inuto siya ng mga demonyong kapag-anak ni Lisa Tanas. Napakasikat niyang artista, nasira lang ang kanyang karyera nung buti nga bumalik
dahil sa pulboronic na ito. Ngayon, kung ganyan ang narrative mo, Maharlika, na kung iyan ang kung ganyan ang teka na natin ito mga hitad. Okay? Okay, go. Kala ko, bago na naman. So ngayon, mga palangga, kung yan ang titignan na Maharlika, bakit itong babaeng ito, tinakpan mo, ba't si Kuting hindi mo tinakpan? Naniniwala ako, kaya nga di ba nananawagan tayo na magkaroon ng peace and order sa Pilipinas at ituloy ang laban sa pulburon. Kasi meron talaga tayong mga pamilya na nasasadlak sa kapulburonan dahil nga sa sistema ng gobyerno o mismo ang Kuting Junior ninyo ay bangag na bangag. So, di ba? So, paano na lang ito mga batang ito? Itong artistang ito pinag-usapan natin. Tapos na po siya. Okay? So, nagka-question sa akin, ba't ko tinakpan? Respeto natin dun sa tao dahil hindi naman siya nagnanakaw ng pera ng bayan. Siya ay biktima ng pulboronic na pinakalat ng gobyerno. Kahit kasi nung nangyari ito, panahon ni Noynoy. Alright? So ngayon mga kababayan, kaya natin kinover yan kasi gusto nating i-highlight si Marcos Jr. ang bida. Di ba bida-bidahan siya? Eh di siya yung bida. Siya ang bida. Gusto na magbida-bidahan eh. Oh. Ngayon, doon siya nagsasabi na ito ay gawa sa recto. Punyet. Paano naman mo pagawa dito sa recto? Di ba? Ito ay gawa sa recto. Ganun talaga ang defense ng mga pulboronic. Alright? So, ngayon may nagsabi, kailangan pasinungalingan ng ng PIDEA. Talagang pasisinungalingan niya ng PIDEA. Why? Dahil mismo si Moro Virgilio Lazo ay kasabwat ni Lisa Tanas ni Marcos Jr. Kaya nga, ang mga expose ko sa inyo, mga palangga, eto, nakita niyo ba ito mga papeles na ito? Okay? Hindi. Ito pala. Okay. Hindi pala ito mga papeles ito. Pinakita ko na sa inyo in the past na mga tinanggal ni Virgilio Lazo ng PIDEA chief ang nag-operate o naghuli kay Mark Anthony Sayarot na sinasama ni Lisa at ni Marcos Jr. sa New York. So, anong aasahan niyo sa PIDEA? Anong aasahan nyo sa PIDEA na sasabihin ni Lazo na yes, tama si Maharlika, nananaginip kayo? Hindi sasabihin ni Lazo, dapat na pinakawala ng PIDEA under the watch of Lazo, si Sayarot na kasama ni Marcos Jr. sa New York, mga kababayan, anong expect nyo? Gagawin ni Lazo, sasabihin niya, ang galing-galing ni Maharlika. Wow, tama si Maharlika na si Kuting ay pulboronic. Gamitin niyo yung jutak ninyo. Ayan, si Sayarot. Oh, hindi po yan pasisinungalingan ni Lazo. Why? Kasi pinalaya niya ngayon si Sayarot eh. Na-available nga yan eh. Pinalaya nga yan under his watch. So, would you expect that Lazo will deliver a statement that Maharlika is right and is holding a legit paper? Huwag na kayong umasa. Pero I challenge, kung gusto talaga ni Kuting na masira ang kredibilidad ko, yun yung target nila ngayon. Okay? Yan yung target nila ngayon na matagal na nila ako tinatarget, mga palangga. The moment I open my mouth here tungkol sa pulboronic na ito, okay? At hindi pwede pa sinungalingan ni Kuting dahil mismo si Amy Marcos ay lumuhod kay Pangulong Duterte. Hindi ako nagsimula ng pulburon na issue na ito. Maraming, kung gusto ni Kuting ito dalhin sa korte, syempre gusto nila, sinungaling si Maharlika, kasuhan natin si Maharlika, dalhin nyo. Ipaporensik ko to sa Amerika. Sa Amerika natin ipaporensik itong ebidensyang hawak ko. Kung gusto talaga ni Kuting. Kasi si Lisa gumagamit ng mga iba't ibang tao to harass me and to hunt me down here. Diba? Pinapahuntingan niya ako para ipagurgor. Hindi lubos-lubosin nyo na. Total, mga kapalangga, dahil na naalarma na sila ngayon at pinapa-alerto na ni Lisa Tanas na
i-discredit si Marlica, gawin na sabihin ninyo. O, sabi ko sa inyo, ang sabihin, gawa sa rekto, gawa sa rekto. At ito ay 2012 naman na daw. So what is the relevance of it? Mga tanga. Mga julul. Julul, kalis. Ano? 2012. Di ba? Parang sinabi din ng kasabot mo, Lisa, na ng scam, okay? Bumili siya ng damit sa SM, tapos ibinenta ng times 10 times 20, tapos nag-sorry kasi nahuli siya ng kliyente niya na nang-scam siya, tapos nag-sorry na lang, hindi na scammer. Julul, pulburon pa rin. And the fact na presidente si Kuting at nakasalalay ang milyon-milyong 100-something million Filipinos na kinabukasan dahil sa polboronic na Kuting. Kung gusto mo, Kuting, mapatunayan ang hawak kong ito, huwag kang gumamit ng trolls. Lumaban ka head-on. Wala akong pera din. Head-on, huwag kayo gumamit ng trolls o mga proxy. Diba? You filed case against me. You, Lisa, bakit kayo dumadaan ko? Tangina ninyo eh. Powerful kayo eh. Bakit pa kayo dumadaan? Sumisegue kayo. Yung mga ginagamit yung tao, lalampaso ko sa korte yan. Believe me. Hindi ako nagyayabang. Ilalampaso kayo lahat. Okay? Hayop to mga to. Ako, sisindakin nyo? Dahil ang tingin nyo sa akin, maliit. Tingin nyo sa Pilipino, wala yan si Marlica. Yung na-file natin ang kaso yan kasi madi-default yan. Pulul. Doon kayo nagkamali. Na-underestimate nyo ang isang dugong Maharlika na tunay na kumakabog. Kumakabog-kabog aking dibdib. Diba? Kapag tumibok ang puso, lagot ka, Liza. Diba? Lakas makadona. Anyway, mga kababayan, gusto kong malaman ninyo na si Liz Satanas ay gagamit pa ng mga tao para what? Para nga i-hand down ako, para nga tigihin ako. Ngayon, kakampi ko ang langit. Ang dami nagme-message sa akin ngayon, nag-aalala sa akin. Miss Maharlika, keep yourself, yeah? Keep yourself safe. Stay alive. Staying alive. Staying alive. Dapat gano'n. Ay, nako, Liz Satanas. Hindi ka magwawagi sa taong hindi bayad ang prinsipyo at hindi kumakamkam sa pera ng bayad na ang tawang kahawak lamang ay katotohanan. Okay? Sabi ka na sa atin palaga, stay alive, Maharlika. Staying alive, staying alive. Ha, 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 ha. Kapag tumibok ang puso, lagot ka, Liza. Kapag tumibok ang puso ng mga Pilipino para sa kanilang bansa, para sa kanilang mga pamilya, lagot kayo. Ha? Yan. Kuting. Ayan. Lagot ka. Ngayon, mga kababayan, bangag na bangag muli. So, pinaparating sa atin na kayong mga tunay na warrior na hindi bayad ang prinsipyo, you have to counter them. Okay? Kasi, inalerto na ng ni Bukangkang, ni Jotok Cheloy, ang kanilang mga troll to attack me, to discredit me. Kaluoy man si Inday, permi lang ginaway ng mga trolls. Ay, aba, permi lang gin. But anyway, ay, nako, mga palangga, nag-panic mode na mga hinayupak. Kaya naman, si Liz Satanas ay, may event pala, saan to? May gatakip daw yung sabi sa akin, Miss Maharlika, si Liz Satanas ay lumabas na. Iniiwasan yung mukha niya, tinatakpan yung kanyang bukol. Ayan, naka-side view na naman ang butang ina. Ay, ba't mapakita yung flukol mo? Ha? Demonyita ka talagang alpotera ka. Kaya, pakinggan natin. Okay. Gusto ko lang ito pakinggan sa inyo. Ito, may gumawa ng TikTok, mga darling. Okay, sa sinabi ni Pangulong Duterte. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan niya. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan
nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw po mangyari sa inyo. Pabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at magdugo itong panahon na ito. Okay. Sabi ni Pangulong Duterte yun. Diba? So, nakita niya ang PIDEA report na sa listahan siya. I think iba pa yun. Kasi ito ay pre-operation report. Okay, na hindi natuloy kasi nakipag-bribe si Lisa Tanas at si Kuting sa isang mataas na kabinet. Kabinet ni Noynoy. Hulaan nyo na lang kung sino. Ngayon mga kababayan, do you think Maharlika will make a fabricated story na ang kapalit ay buhay ko? May gagawa ba niya na bibigyan ka ng isang gumawa ka ng mag-fabricate ka ng istorya para makasira ka? Ito ba ang ginagawa ko ay may mali siya? Dahil trip ko lang? Wala. Kasi ang ibig sabihin na kung may mali siya si Maharlika, ginawa ito dahil may mali siya. Gusto niya lang sirain si Kuting. Hindi ko kailangan sirain si Kuting. Sirang-sira na sila. Diba? Ibig sabihin, itong taong ito ay malinis, walang kamuang-muang, all of a sudden, si Maharlika ay nagsalita. But Kuting is a president. Kaya naging presidente, another accusation na pinirmahan ni Glenn Chong, Attorney Glenn Chong, na sinumite dyan sa COMELEC na si Lisa Tanas at si Ivan Oy at Hubert Guevara na binawian na ng buhay noong karaang araw, okay, ay nakipagsabwatan sa Smart Magic. That was last year of September 2023. Ano ang ginawa ni COMELEC? Ano ang ginawa ng Congress? Ano ang ginawa ng Senado? Yan ba ay sinagot nila ang accusation ni Glenn Chong na kaya naupo si Kuting dahil sa pagmanipula ni Lisa Tanas? Yan ay impeachable. Ang dami ng kaso ng pudutang ng Marcos Jr. na ito na ayaw pag-usapan ng Senado, ng Kongreso. I-challenge na ni Glenn Chong, sumulat na kay Garin, kay Pimentel, kay Barbers na si Lisa ay nangipagsabwatan kay Smart Magic at kanyang mga alipores sa dalawang technical guys niya. Pero hanggang ngayon, walang sumasagot sa Congress na supposedly sinasagot ng Kongreso ang reklamo ng taong bayan kapag nakarating sa kanilang desk. Pero bakit hindi sinasagot? Why oh why? Dahil ang Kongreso ay isang sindikato. Bayad ni Tambaluslos, binukilya na ni Amy Marcos na tumanggap ng 20 million or so na bribe because of that parsahang initiative. So you will expect that Lasso will say something about this expose na Maharlika, ang galing-galing, legit yung papel mo. Syunga ka na lang. Kaya ay challenge Kuting Jr. sa dami ng kasalanan mo sa taong bayan, manipulation ng eleksyon ng iyong asawa, impeachable yan. Dapat nga mag-resign ka ng putang buha ka ng Ginemes ka. Matagal na kung may iya ka pa. Dahil si Glenn Chong nag-serve sa inyo ng gratis libre for 6 years. Ako, kasama ninyo sa jutang Ginemes pinaglalaban natin electoral fraud. Then later on, nakipagsabwatan pala kayo mga jutang Ginemes kayo. Dapat nga mag-resign na kayo. Huwag nyo nang antayin, karayin kayo ng Filipino dyan. This pulboronic issue, si Duterte ang nagpasimuno nito. Narinig nyo kanina, sinalampak ko lang itong mismong galing sa PIDEA. O, tangin na nyo, PIDEA leaks. O, sabi ni Sas. Aasa kayo kay Lasso? Tanga ka na lang. Okay? Syunga kayo. Kung aasa kayo kay Lasso, nakakampi sa taong bayan. Pinagtatanggal nga yung mga taong nag-grade kay Sayarot. Nakita niyong pang-aabuso ni PIDEA Chief Lazo, 5-minute video, isa sa expose natin. Puntahan niyo doon sa YouTube ko. Kung paano niya dinibdiban ang isang Director 2 of Intelligence
na si Atty. Delgado at tinanggal, dinibdiban, sinamantala, you expect Lasso to speak up? Syunga! Yan. Syunga bells. Okay? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Okay? Kung gusto ni Kuting na linisin ang kanyang pangalan, I challenge him. Buksan mo sa publiko. Magkumuha tayo ng independent doctor na mag-check sa iyong pototoy, na mag-check sa iyong blood, sa iyong hair follicle, not the ihi-ihi. Kasi baka ihi ng daga ang pinresent mo dun sa St. Luke's noong 2022. Baka may leptospirosis pa yung pinresent mo. O ihi ni, baka ihi ng baby. You know what I mean? Ngayon, Kuting, Lisa. Di ba gusto nyo ako ipagorgor? Mga hayop kayo, mga traidor kayo sa bayan. Matapos namin ibuhos ang aming panahon. Kami na mga supporter ninyo na umasa sa jutang ginimis pinangako ni Kuting, digital infrastructure para sa mga lahat dyan sa atin sa Pilipinas. Ano ang pinagkabahalaan nyo? Digital na bang bang bang. Isasalang nyo ang Pilipino sa madugong yugto ng kanilang buhay dahil gusto nyong magbuwis ng buhay ang Pilipino, hindi dahil sa pagmamahal sa bayan, kundi para sa inyong vested interest, para sa inyong mga kabukadyotahan. Alpot patutot kayong mga inayupak kayo. Ikaw, Lisa Tanas, isa kang dugyot, isa kang kordoroy, isa kang butod na napakalaking kasalanan mo sa kaban, sa bayan at sa kaban ng PCSO. Lahat harap-harapang binababoy kayo ng gobyernong ito. May nanalo na naman ngayon. Ilan ang nanalo ba? 5, 6, 7, 8, 10, 11, Walang ginagawa ang Kongreso, Senado dito sa isyu ng lipunan. Maniniwala ba kayo 433 katao ang nanalo na hindi pa hanggang ngayon ipinepresent ng Bangag Administration kung sino ang mga tarpulanong nanalo na 433 at ngayon every draw ng lottery ay may nananalo. Tanga ka na lang bilang isang Pilipino kung magpapaniwala dahil inamin na mismo ng jutang ginemes na Mel Robles na una nag-represent o nag-volunteer na siya ang magbabayad ng 10 milyon para gurgurin ako. Nakalagay na po yan sa authority, yung kanyang, yung statement sa akin ng aking informante na si Mel Robles at si Lisa Tanas ay magkasabwat sa kulo. Nasa FBI na lahat yan. So you know that already, just to let you know. Akala mo, Lisa, kakampihan ka ng aking bayang Amerika sa kaputahan mo? Nagkakamali ka. Okay? Hanggat pwede kang itrapo, hanggat pwede kang ipuna sa dumi, okay? Hanggang pwede ka naming ipuna sa dumi, doon lang ang silbi mo. You know what I mean? Isushoot ka sa kumunoy. Alright? Ulit-ulitin ko, kilala kayo sa buong mundo na kawatan. Nabudol nga lang kami. Actually, tinanong ako na kaibigan ko, ito, kaibigan ko abogado noong isang araw. Why did you, sabi niya, support this Marcos? Alam mo naman, buong mundo kilala silang magnanakaw. So sabi ko, nung bata kasi ako, eto, ganito, mukhang maganda, may disiplina yung mga bata, I was young. Okay? I was below 10 years old during that time. Nasa elementarya ako. Yun na yung naalala ko, I was young. So all I thought, because of this infrastructure project, eklabush ng tatay niya, sabi ko, I believe na mayroong abuse na nangyari panahon ni Marcos, panahon ni Cory, panahon ni Ramos, panahon ni Era, panahon ni Pangulo Duterte, lahat yan meron. Walang exempted dyan. But, sabi ko sa kanya, all I thought and I hoped during that time when I supported them na gagawin nila ang tama dahil nga sirang-sira na yung mga pangalan nila, aayusin nila, itama nila yung mga pagkakamali. And nabudol tayo.
Yun ang sabi ko sa palangga ko. Bangag kaputi. Bangag na bangag. Wala kayong ibang resort kundi ang magpagurgor, mga duwag. Duwag. Ikaw, Lisa, head-on ka lumaban ng alpot bigaon. Kung gusto mo pala akong kasuhan, sa dami-dami na sinabi ko sa yung alpotera ka, nag-hire ka pa ng mga scammer na may mga kaso, na mga convicted, na estapador. Gago, gago, gago. Para si Chutay, no? Gago, gago, gago. Imagine mo. Duwag. Ang alam mo lang, Lisa, mag-hire ng hitman. Ang alam mo lang, Lisa, mag-hire ng mga... Okay? Pero, mga palangga, hindi tayo uurong sa laban. Sa isang satanas, na si Lisa Satanas, na isang dugyot, okay, na amoy pusali. Mga trolls, pasok, sabi ni Alfie Cornell. Yes. Sa atin, ang huling halakha. Diba? Ay, nako, Lisa, Diyos ko po. Yung mga hinahire mo, by the way, ang sasyongit. Magkat ka naman yung may alindog. At least kapani-paniwala. Yung mga hinahire mo, parang mga, mga tagahimod ng, tagahimod ng, tawag doon? Tagahimod ng mga grasa. Alam mo yun? Tagahimod ng grease trap. You know that? Tagahimod ng putik. Ayan, mga putik. Alam mo, sabi ng mga palangga ko, uy, Maharlika, mag-ingat ka. Okay? Oh, sabi na nag-comment, Maharlika, magbayad ka na ng utang mo sa Capital One. Hoy! Leche ka! Dinagdagan ko yung utang mo. Yan lang ba ang pwede niyong ibato sa akin? Yes! Dinagdagan ko yung mga utang ko palangga. Dinamihan ko ng bonggang-bongga. O, sabi mo kay Kuting, magpa-drug test siya. Huwag yung ihi ng daga, Ihi ng daga, may leptospirosis. Ikaw, Lisa, ayan, mga galis aso. Ay, nako, mga galis aso, pagat sa aso. Ano yun? Pagat sa aso, sabi ni Maverick Benson. Ayan mo, minsan, sabi ni Nikki Pozo Negro, minsan nakaka-enjoy din yung trolls. Kailangan natin ng trolls din sa ating buhay. Diba? Para may pagtatawanan tayo. Alright? Sabi ni Kuis Cha, OFW TV. Thank you, palangga. Paras. Iparas kay Paras. Hi, Jing. How are you? Healthy lifestyle man. Di ba si Jing? Alright. So ngayon, mga kababayan, inalarma na ni Lisa Satanas na mag-simulcast ang kanyang mga trolls to attack against Maharlika. May lady alam, ako ba? Diyos ko po, the moment I open my nga bells, ay inatake na ako ng mga jutang jika. Kasama nga kayo doon, di ba? Ate Let, pasok, sabi ni Remy. Di ba kasama nga kayo doon? Talagang ang lola, ang minumura nyo pa nga ako dati. But look at us now. We are together in this fight. And we will win in this fight. Huwag kayong pumayag na ibabala kayo ni Marcos Jr., ni Lisa Satanas at ang mga jutang jinilan niyang mga cabinet secretaries dun sa gera ng bang-bang-bang. Payag ba kayo? O ayaw nyo dito, pumunta kayo dun, makipagbang-bang-bang. Alam mo ko ako sa inyo, yung gusto talaga makipagbang-bang sa China, dahil yung gusto ni Puting, mag-swimming na kayo, itumba nyo yung barko ng China. Mag-ganun kayo, pakita kayo, kailangan din, itumba natin. Kasi gusto ni Puting. Hindi na mga ganun. Mga buang, ay nako. Anyway, mga palangga. So, nakita nyo na ba? Napanood nyo na? Ay, nako. Nakakaloka. Oh. Ngayon, ito pa. Meron tayong bukas yung... Oy, mag-ingat kayo ha. Baka malason kayo dyan sa Malacanang. Balita ko, nilalason na raw pa konti-konti yung mga nag-ano dyan. Huwag kayo uminom ng tubig dyan ha. Oh, mag-ingat kayo ha. Kasi mukhang, may nakarating sa atin. Bukas na yan, mga palangga. Yeah? May nakarating sa atin na di umano.
isang kabinete na di umanong nilaso ng ahas at kuting. Sino itech? Ayan, mga palangga. But you have to get, at alam mo, you know what? Gusto ko lang mag-enjoy tayo kasi kanina galit na ako. Everyday galit na galit ako dito, mga palangga. But again, okay, Miss Marlica, mag-ingat ka. Katotohanan lang ang hawak mo, pero yung hawak mo ay makakapagligtas sa bayan mong mahal. Mabuhay ka. Thank you, palangga. Okay? Miss Marlica, lahat kami dito, lahat kami dito ay nag-aalala sa iyo. Kami din, ingat na ingat, makikipag-usap kasi naka-wiretap ang mga telepono namin dito ni Lisa Tanas. Di mo, ito ha? Grabe, oh. Basahin natin yung mga nakarating sa akin na mensahe. Okay? Miss Maharlika, grabe. Ginigipit din ako kasi kalukuyang may kaso kung sabi niya, kasi kalukuyang may kaso din ako na hinaharap. I-attach ko itong pulboronic. Okay? Itong pulboronic ni Marcos Jr. sa kaso ko, baka makatulong. Okay? Yun ang sabi ng mga palangga. Anyway, life is so hard sa inyo, mga palangga, kasi gusto niyo ba talagang sumama doon? Gusto kayo ibala doon sa kanyon, di ba? Ang sabi nga ni expert sa international law, spokes Harry Roque, na wala tayong titulo sa Scarborough Shoal. Yan ay disputed. Yan ang explanation niya. At again, yung pakikipag-usap ni Pangulong Duterte doon sa gentleman's agreement to save our country. Pero si Kuting, pinoprovoke kayo. What do you expect? We have a bangag president. We have a bitter, corduroy, vindictive narcissist na ahas. So nasa mga kamay ninyo ang pagkilos. Kayo, mga men and women in uniform, na mga bruskong mga palangga ko, sayang, di tayo magkaedad. Kung nagkaidaran tayo, baka tayo nagkatuluyan, di ba? Baka tayo nagkatuluyan, kaso nauna kayo, nahuli ako, o yung iba, nahuli kayo, nauna ako, di ba? But again, I am looking forward for you na ma-realize ninyo. Okay? Kasi ang dami ng factors, ang daming reason for you to withdraw. Withdraw the money? No, not the money. You know what I mean. Ang daming mga underlying factors na pwede nyong gamitin kung bakit kailangan kayong mag-speak up. Mga sir, mga bruskong mga palangga, mga ma'am na mga gapagwapa man, like me and you, okay, dapat gano'n na mga usapan dito. Hindi tayo magpapatalo sa mga corduroy ang mukha at mga fangit na mga trolls. Dapat ang kalindugan natin level up. Okay? Sir, mga ma'am, eto lang yan. Every time you open your eyes, you ask yourself, tama ba itong ginagawa ko? Na ipagpapatuloy ko pa rin ba ang pagsuporta sa isang bangag? Alam naman ng PIDEA to Tangay na. Alam ng PIDEA ito. Pero siyempre, hindi nila aaminin dahil sino ba nag-upo kay Lasso? Di ba si Kuting? The moment magsalita si Kuting, si Kuting, si Lasso, liligwakin yan o baka lasunin yan. You know what I mean? So yan ang ilagay nyo sa utak nyo. Wala nga kayong kakampi. Sino kakampi nyo? DOJ? Mukhang si DOJ mukhang natutulog na ng may mukhang malapit-lapit na rin. Ano? Nandito kumikibo diba? Baka magulat na lang tayo, headline. Anyway, ngayon mga kababayan, ay ambot. Ngayon, wala kayong kakampi. Ang kakampi nyo lang ako, tayo lahat, boses ninyo. Wala kayong kakampi sa Congress. Nakita nyo si Tambaloslos, bumababa ng mga ayudang kinikikbakan nila para linlangin ang Pilipino. Imbis na bumaha ang trabaho, ang bumabaha ay ang polvoron. Kayo mismo makapagsabi yan sa inyong mga barangay na nagkakalat na ang pulburon. Sabi ni Kuting, your days are numbered, smugglers, and kasabwat. Mga palangga kong men and women in uniform, ang dami pong dahilan kung bakit kayo dapat mag-speak up. Hindi ba sapat ang nakikita ninyo everyday? Ngayon, ihaharang na kayo sa gerang hindi para sa inyo.
Na hindi nga kayo mabigyan ng sapat na benepisyo, healthcare, scholarship ng inyong mga anak, pero gusto pa kayong matsugi ng maaga. But gusto nyo yan, if that is your choice, mga sir na mga ma'am, na ayaw nyong tumayo at ipagtanggol ang bayan, it's your choice. Kung gusto nyo maging taksil sa inyong bayan, it's your choice. Kasi choice naman natin. Yun nga lang, kawawa ang mga Pilipino kung pipiliin yung maging taksil, Judas Barabas, katulad ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. Hi Chris, pero how are you? Okay, so yan ang sinasabi ko sa inyo, mga ipaan. Okay? Bulag pa rin kayo sa mga nangyayari sa Pilipinas. Gusto namin ng malinis na administrasyon. Kayo ang sumunod dun sa bang bang bang. Choice nyo yan, mga taksil. Okay? Never again, sabi ni Kuting Ting Ting. Kuting ang taas. Ako si Ting Ting Ting. Bakit si Kate Johnson? Bakit itinatag mo si Atty. Leni Robredo? Ayan, tahimik si Leni. Ayan, di ba? Nakita nyo? Lahat ng mga anti-Marcos noon tumahimik na. Ano ang catch? Alamin natin sa kanila. Bakit sila tumahimik? Bakit natatakot si Lening Magurgor? Kung ito nga mga ibang mga general, medyo natatakot din sila. Bakit takot din si Lening Magurgor? Kasi alam ni Lening, manggugurgor yung lahin niya. So, siguro, intindihin natin si Leni. Baka naman. Leni, baka naman. Baka takot siyang magurgor. Yun lang yun. At nakarating sa atin, okay, sabi ni Jens, anong tinag mo sa akin palangga? Sige, tignan ko. At napakarating din sa atin na ang mga mainstream media, ako, patawarin nyo lang ako ha, mga reporter ha, mga hinday, mga dulong, patawarin nyo lang ako kung namumura ko kayo. Naintindihan ko naman kayo minsan, pero out of my emotion. Okay, gusto daw nila, yung iba nire-report yung mga expose natin dito. Kaso lang sa editor's desk pa lang, hinaharap na. Ayaw nila dahil binili na ni Lisa Tanas. See? Kaya doon sa mga reporters, naintindihan ko kayo, pero hanggang kailan? Sa mga general, hanggang kailan? Binibili kayong lahat? Ano kayo, laruan? Binibili na lang na ganun? Ako nga, hindi nagpapabili sa kanila. Name your price. Bakit na? Hindi yung magdadala sa hukay ang mga nakaw sa kaban ng bayan. Tingnan si Guevara. Nadala ba ni Guevara yung kanyang pera? Okay? Nadala ba niya? Dahil siya ay kasabwat ni Lisa Tanas sa Smart Magic based sa signed affidavit na Atty. Glenjong. Walang makakadala ni isa sa atin sa hukay ng mga perang ninakaw o kahit hindi ninakaw. Pero mas magandang makaiwan ka ng magandang alaala sa bayan mo na may isang tao kayo ay tumayo sa katotohanan at lumaban at sinalang ang mga sibat lahat dahil sa katotohanan, dahil gusto nyo magkaroon ng totoong malayang Pilipinas. Paano tayo maging malaya? Mismo ang gobyerno ay sumisikil sa inyo. Nagkakaso sa atin isa-isa. O, demo si Atty. Glenchong, ilang counts yan? 20,000. 21 counts of gusto siya ipag-disbar dahil sa kanyang expose at pagsabi niyang jampalin niya si Lisa. Hindi ba maliwanag sa inyo na ito ay downtrodden? Diba? O, word ni Kuting yan. O, sabi ni Elijah. Diba? Downtrodden? That's not trodden. Jutang gininen. O, yan. Hindi ba maliwanag sa inyo ang pagta-target, pagsusuppress, diba? Pag-oppress, pagsisindak sa atin? Atty. Glenchong, si Atty. Delgado, sa iba pang mga sinupres sila, attorney, General Macanas, isang general na nagsilbi sa bayan. Isang dating chief PNP na siya dati, no? Si Acorda, ayan, pinalitan ng hayop. Let's talk about the pinalitan kasi hindi ko pakilala yung pumalit. I have to research, di ba? Ginipit si Macanas. Pero lalaban tayo para sa katotohanan. Madam, ingat ka kapag kumain ka sa labas, baka lasunin ka. Same na ginawa doon sa Russia. Ay, hindi ako makain para pumayat ako palang. Hindi ako makain. Alright? Si BP Inday tinitira na, sabi ni Pams Cute. Utos ni Lisa Tanas yan at saka ni Tambalos. Utos nila yan kasi syempre, you know, gising na, magkaisa na tayo. Timberland. Kuting ting ting, my living hero. Then, saan yun? Dapat lagi natin i-comment, BBM resign at drug test. Yes, Margo Bordeaux, I like your drama, palangga. Watching from BGC. Okay, or
Actually, by the way, dito sa document na ito, pinapahanap, okay, yung address dito, na kung saan dapat i-raid si Kuting, sa, ano yung address nito? Sa Rockwell. Okay? Yeah, Rockwell, right? Okay? So, yung address dito sa Rockwell, mga palangga, ang napag-alaman natin, okay, may nag-message sa akin. Ito, basahin ko lang to sa inyo. Baka alam nyo, may taga-Rockwell ba dito? Meron din sa BGC, di ba? Yan din ang rumpuan nila. Okay. Ito, Alpha din to, nag-message sa atin. Jotang Chinemes. Okay? Sabi niya sa akin, okay, ano sinabi ni Palangga tungkol sa Rockwell? Sabi niya, okay, na ang pagkakaalam nila doon sa address na yon na nilabas natin, okay, Miss Maharlika, sabi niya, we're trying to figure out kung kanino yung unit na binanggit mo doon sa, PIDEA. Okay? I-verify lang namin. I think, sabi niya ganon, yung nagmamay-ari nun ay DAZA. DAZA daw. Di ba may kaibigan si Kuting na DAZA? Okay? So, baka yan ang property na yan. So, verify nyo kung DAZA nga ba ang may-ari noong Rockwell property na ito, mga palangga.